The Lord be with you. And your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Lord, to you, O Lord. Jesus departed from there and came to his native place, accompanied by his disciples. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. They said, "Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given here? What mighty deeds are wrought by his hands? Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James, and Joseph, and Judas, and Simon? And are not his sisters here with us?" And they took offense at him. Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his native place, and about his own kin, and in his own house." So he was not able to perform any mighty deed there, apart from curing a few sick people by laying his hands on them. He was amazed at their lack of faith. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Beloved brothers and sisters, not every year. I'm not here every year, but every time. Every time I celebrate Mass at the National Shrine of Our Lady of Lourdes, I always look forward to this. And it was never short of my expectations. Lagi ko nasa isip, maganda ang gayak. Ganda. Laki itong ganito eh. Sino gumagawa ng bulaklak? Nag-aayos. Mga badi? Ha? Mga tomboy? Okay. So, ganda. Lagi yan maganda. Laging maganda. Taon-taon. Ang ganda. Paganda ng paganda. Ang ganda ng simbahan. In fact, alam ninyo, naisip ko napakaliit na ng simbahan sa dami ng deboto ng mahal na Birhen ng Lourdes. Amen. So, iba-iba natin. Pero talaga, napakarami kasi ng kanyang deboto. Tapos, kunyari, hindi ko alam. So, ang ating mahal na ina ay larawan at buhay na paglalarawan ng kababaang loob. Isa pa pala ang lagi kong ina-anticipate dito. Pag nagmisa ako dito, nasa site na to, yung teacher ko, wala ka saan. Nasaan siya ngayon? Teacher ko nung grade 1 ako. Si Mrs. Siapuat ko, nandito siya, nakaupo siya, pag ako nagmimisa dito. Wala siya ngayon, kaya na hinahanap ko. Di ba? So, ikaw nandito rin ba teacher mo? Matakot na tayo. Anyway, so, larawan ng kababaang loob. Everything that pertains to humility, then it should be proper to the Blessed Virgin Mary. Simple babae. And you know, nowadays, like, the simple is the end thing.
Wala na dumating dito ang Santo Papa. Naramdaman natin, ako mismo naiisip ko, lagi na lang ako meron ko pagdidilay na ito ba ay marapat, ito ba dalawa kayo ko. Bakit? Naglolo ko yan? Lolo ko yan na. So, yung Santo Papa nung dumating, nakita mo napakasimple. Ang nakakatawa dyan, may instant connection with the people. Yung mga tao, 10 oras naghihintay sa kalye. Dadaan ang Santo Papa. 3 seconds makikita. 4 seconds. Sandali, ano sabi nung dinaanan? Ay! Tumingin siya sa akin. Oh, bawat isa. Dinaanan sa tumapay na sinasabi, tumingin siya sa akin. Ngilindian niya ako. Walang na lang sabihin, tinawag niya ako. Pero bakit gano'n? Kasi bawat isa nakakaramdam na siya ay aking ama, siya ay aking lolo. At hindi ako magdadalawang isip na lumapit sa kanya. Because when I smile at him, he would smile back. Yeah. When I look at him, he would look back. When I wave at him, he would wave back. Bakit tayo malapit sa kanya? Kasi simple siya. Hindi siya malayo sa atin. Nandito ang mga Catholic women's flags. CWF. Kayo din, CWF din. MBG ka naman. Wow, MBG. Kaaway ng CWF. MBG. Most beautiful girl. Nakakaharap mga beautiful girls. Pag nakatalikod ng mga babaeng lalaki. Tumaba na po uwi ako, pwede ka pumangayayan. Bakit? Tandaan mo maliiwanan mo, ba't na sinasabi, tumaba ka ulit. So ako mo day-day, ay nanay, nakakatawa ko si mamay, nilalaro. Nilalaro yung kanyang tawag yan. Sash. Oo, namuboard na siya. Tagal ng isa ng pakatid. Nanay, love you. Ilang taon ka na, nanay? Oh my God. 89? Alam pa ka natin? 89. Aww. Kaya lang pala naglalaro na ulit. I love you, nanay. You know, I always love lolas. Kasi wala na akong lola. Wala akong lolo. Wala. And I just thought na masarap na may lola. Masarap yung may lola. Bakit? Kasi bawat lola, luka-luka. Lahat ng lola ganon. Kaya may sungay ang apo. Dahil sa lola. Anyway, so when Pope Francis came, like we would easily relate to him. At ang nakakatawa sa kanya, di ba napunta siya sa UST? Tapos sa UST, nagsalita yung mga kasama nila, yung mga straight people, straight children. So, itong mga to, dati rin silang mga batang larisang. Lumaki sa rugby. Ay, ano ba kayo? Estudyante kayo dito? Estudyante kayo sa Lourdes. How do you say it? Lourdes? Lourdesians?
Kayo, Lord Decius, parang bading. Lord Decius. Sinabi ko parang bading, matuwa ko. Yes! Sabi ko na. Lord Decius. Pero, how do you pronounce it? You say Lourdes. Diba? Pero sa totoo, ano siya? Okay, people would say Lourdes. Actually, in French, it's Lourdes. Alam mo naman ang French, maraming nakasulat, hindi naman binabasa. Hindi naman binabasa. Kung pwede nga lang, Lo. Kung pwede, Kasi ayaw natin ka na binabangkit. Yung mga letters. So when the Pope came, na namatay yan sa Papa, saan people event ka nagpunta? Sa Luneta, nadaanan ka sa harapan. Kinawayan ko. Yung feeling kasi sa akin ko, ikaw ba nanay na nakagsisingang na pa? I'm sure hindi naman. Pero manood ka sa TV. Pinakaman ka kayong manood sa TV, kulong sa lahat. Nung nandun siya sa USP, may isang bata. Anong tanong niya? Bakit po hinahayaan ng Diyos na mangyari ito sa mga batang tulad namin? Tapos umiyak na siya. Hindi niya na natuloy ang sinasabi niya. Bakit? Hanggang doon lang ang memorize niya. Sinabi na nag-train sa kanya, iyak na lang. Ang totoo doon is, napakabigat sa loob para sa isang bata. And mind you, totoo talaga yung tanong niya, bakit po hinahayaan? Kung may Diyos, bakit po hinahayaan ng Diyos na mangyari ito sa amin? Kung naman namin, kung may Diyos, bakit gano'n? Ba't mangyayari sa amin ito? Hindi ba tuloy makakibo? So, ito, ay kayo na humigay. Sige po, nagkalit sila. So, mararamdaman natin na yung bata, di ba hindi niya alam ang sagot, pero ang sabi niya sa Papa, ako din, ang sabi niya, hindi ko alam ano po yun na. So, ako din, hindi ko alam kung ano ang sagot sa iyong katanungan. Di ba? So, hindi siya marunong. Hindi niya sinabi, well, ito ang sagot niya. He is the head of the Catholic Church. You expect him to have answer for everything. Pero ano sabi niya? Ako din. Hindi ko alam kung anong sagot niya. Kung ibang relihiyon niya, maaaring sabihin na niya, nasusulat. Sinasabi. Ganito. Pero siya hindi. Like you, I also have unanswered questions. Hindi ko po alam. Pareho po ninyo. So dito na ipakita ang Santo Papa, napakasimple siya. At sasabihin niya sa atin kung hanggang saan lamang siya. So sa ating nakita sa Ebanghelyo, dumating ang Panginoon. And they felt that He was too much for them. Like, ina-expect nila, wala siyang gagawin. Anong tanong nila? Saan niya nakuha yan? Saan niya nakuha yan? Di ba kilala natin siya? Kilala natin ang kanyang nanay, ang kanyang tatay. Pero bakit suddenly, ang galing-galing niya? Bakit gano'n? And yet sa kasimplihan ng ating Panginoon, makikita mo, maging mga kapwa niyang kababayan, they were questioning.
They were questioning his credibility. That's how simple Jesus was. Ganon din siya kakaya. At ang mga tao, parang sabi nila, He is one of us. Kasama siya sa atin. Kasama siya sa atin. Galing siya sa atin. Pero bigla, ang galing-galing niya. So Jesus was actually sharing with them God's grace. But they refused. Why? Because instead of being open to the grace, ano ang ginawa nila? They rejected Him and they questioned Him. Because He was too simple for them. He was too ordinary for them. Because they knew Him so well. So mga minamahal na kapatid, tayo ay nakikiisa sa Panginoon sa isang simple pamamaraan. Pero no matter how simple things may be, dapat makita natin ang kadakilaan ng mga pangyayari. Alam mo kadalasan, kapag may nararating ang ating kapitbahay, ang ating kapwa, imbis na matuwa, ano ginagawa natin? Naiingit. Pag may nararating, ano sabihin mo? Paano siya nagkaroon niya? Siya kumuha ng pera. Paano siya nagkaroon niya? Saan siya kumuha ng galing? Sino ba yan? Ang ganun lagi di ba? So, ngayon ay sinasabi sa atin ng Panginoon, socially, he was rejected. What he was expecting was, people not to truly, to live, but to accept him. Ang sinipatuwa, narito ang biyaya ng Diyos, magalak tayo. Narito ang biyaya ng Diyos, magsaya tayo. Narito ang biyaya ng Diyos, makipagtiwag tayo. Pero some people would choose not to celebrate. Hindi sila makikipagtiwag. May sasabihin sila. Bakit? Because others are blessed and he feels that he is not. Iba, biniyaya. Bakit? Laging ganun bawal ako ito, may biyaya rin naman sa iyo It's just that you fail to see these blessings. Kaya galing ka sa mundo. You fail to see God's blessing. Kaya usli ang puso mo. Nalalaki butas ng ilong. In other words, mukhang suso. And then other people, they live simply, pangkaraniwan, and yet natutuwa, puspos sa biyaya, nararamdaman ang pag-abalan ng Diyos. Amen? Look at nanay here. So, ilan ka na nanay? 89 na din siya. Gaya-gaya. Talaga, ikaw tayo. 86. Look, nanay, 89. Tatay, mag-asawa. 86. Naka-wheelchair sila pareho. And at any rate, Lourdes is very much connected with wheelchair. Punta ka sa Lourdes, sa France, kikita mo, ang dami pong wheelchair. Tapos doon sa grotto, may mga nakasabit na saklay. Meron doon ako isang kaibigan, nilagay sa grotto sa parokya nila ang kanyang saklay. Bakit? Nakabili na ng wheelchair. Anyway, so si nanay pwede siyang mabuisit sa buhay. Dahil bakit? Ito na ako, 89 ako, hindi ako makalakad. Tapos hirap din ako, pero hindi. Natutuwa, nagagalak, bakit? Sapagkat para sa kanya, ang mahabang buhay ay biyaya. You see, instead of her, getting angry at life,
she decided, I would celebrate life because God has given me so much. Amen? O siya, ganoon, 89. Natutuwa at siya ay 89. And not everyone will reach 89. Hindi lahat aabot ng 89 years old. Hindi lahat puputi. Buko yan lahat. Hanggang na kaya, para siya troll. That's nice. Sa mga minamahal na kapatid, siguro sa araw na ito, sa kasimplihan ng buhay na ibinigay sa atin, makita natin sa likod ng lahat ang biyaya ng Diyos. Sa tuwing na binibiyayaan ka, magpasalamat sa Kanya. Sa tuwing na binibiyayaan ang kapwa, magpasalamat ka rin. Kasi ang Diyos ay mabuti sa iyo at mabuti rin sa iba. Amen? Kaya mga minamahal na kapatid, ang mahal na ina, ang dumating sa buhay ni Jesus, ganun din. At sa dumating sa buhay ng iba, binahagi si Jesus na biyaya sa Kanya. Si Jesus, binabahagi rin ang pag-ibig ng Diyos sa iba. Kaya siya nang more and pray over yung mga tao. Why? Once the grace of God is alive in me, that it's got to be shared. Naway tayo ay patuloy na matuwa sa kagalahan ng dala ng biyaya ng Diyos. At patuloy tayong matuwa sapagkat ang Diyos ay mabuti sa atin at mabuti din sa iba. Amen.